you can easily see na baka ma-cancel na siya for 2028 ng mga pinks or mga more hardcore anti-Marcos na opposition, hindi kaya? Yun nga ang mali doon. Senator Kiko won't change kapag kumbaga he's still the same pareho pa rin ang prinsipyo niya, pareho pa rin ang mga pinaglalaban niya. Pagdating niya sa Senado, si Senator Risa pa rin yung kakampi niya, sila pa rin yung magsasama doon. Pero he needs to win first. Meron pala ako sabihin kay Senator Kiko. Meron yung kanyang posibleng secret weapon for 2025. And hindi na si Miss Sharon. Hindi na si Miss Sharon. It's Donnie. Ayan tayo. Yung kanyang pamangkin. Kapag nilabas niya si Donnie Pangilinan, kapag yun ang umikot, isama mo si Bel Mariano, silang dalawa. Pangilinan. Ayun. Magic 12. Ayun. Yun ang bagong... Yun ang aking unsolicited advice. Talagang ikaw, models of Manila ka talaga, bossing. Models of the Philippines. Sir Ronald, Tony factor yan. Kaya yan. Oo, medyo But at the end of the day, it's about getting those 3 in na makapasok yung 3 doon sa Senado. Na at this point, if they don't do something na out of the box, sana maintindihan ng mga pinks at ng base nila. Diba? Na they need to win first. Kasi pag natalo na naman, diba? Dun sa Publicus survey, Ronald, again, you can say whatever you want to say. Sa Publicus survey, the opposition does best. Pasok both si Lenny at saka si Kiko Pangilinan. Although wala namang naniniwala Willie Ong is number 1. I mean, like, wala namang naniniwala sa Publicus survey. Una, online. Nilang kliyente ngayon. Una, online siya. Ikalawa ay meron silang sampling na kinukuha nila sa isang Singapore-based company, MNC, na mas ang expertise ng company na yon ay commercial accounts. Hindi masyadong political yon. So, marami kang babalikan mo pa rin talaga PALS at saka SWS. Yun pa rin talaga, yun yung face-to-face, at yun yung may track record. And Okta also to tingin nila medyo objective, no? Yung Okta, yes, pero online din ang Okta eh. No? Hindi pa proven ng online as ganun ka-accurate no? Hindi naman siya katulad ng Google Trends, no? Pero kung titingnan natin yung layout, may magagalit na naman sa atin. Kung titingnan mo yung lay of the land, una ay 4 yung maglalaban na slate. Admin slate na meron ng ruling coalition ngayon, NUP, Lakas, Partido Federal, Nacionalista at saka NPC, malamang sasama rin. Ikalawa ay yung nabubuong Duterte opposition slate. Ikatlo, yung Pinklawan opposition slate. At ikaapat, yung Makabayan opposition slate. No? Yung dalawang slate, yung Makabayan at saka yung Pinklawan, baka hindi sama dahil may ideological differences. No? Pero yung tatlo na yan, Pinklawan, yung Makabayan, at saka yung administration, pwedeng may tactical alliance in terms of collectively hitting the main enemy. Kahit hindi sila magsasama. Modus vivendi. Kahit hindi sila magsasama implicit understanding. May unwritten understanding na ito yung babanatan nila. Hindi nila masyadong babanatan ang isa't isa. Wala pa ba? Wala pa ba ngayon na ganyan? Baka meron na. Meron kaunti. Pero ito kasi eleksyon eh. Kaibahan ito, eleksyon. May campaign period, may entablado, may kumpletong social media, tri-media, etc. So yun ang kaibahan. Very intense ito. Battle of 5 armies to. Ang problema doon sa pinag-uusapan natin, yung problema sa pagsama nung Pinklawan at saka nung admin ay una, hindi nila ma-unite yung kanilang base. No? Yung kanilang base ngayon. Kahit maliit yan, kahit 5% yan sa survey ng Okta, yan yung kanilang magiging makinarya. At kung yung kanilang makinarya ay mahati, magkakaproblema sila. Dahil hindi pa nila nakakausap yung makinarya nila tungkol dito at ilang buwan na lang. So yun yung una, mahati yung kanilang subjective base. Yun yung Ikalawa, yung kanilang target base, yung Pinklawan, ay hindi nila alam kung ano magiging reaction. Wala pa silang market study. Medyo nahuhuli. Kung meron silang market study na pabor yan doon sa Pinklawan na target nila na base, that's 16 million votes ha. Ibig sabihin, that's enough to win, may panalo ang senador mo. Yun ay hindi nila sigurado. Question mark yan. Magiging positive ba sa kanila ang coalition with the administration? Ikaapat, ikatlo, yung nabanggit na ni Mark.
most probably isa lang ang kukunin. At tingin ko maximum na isa, which means na yung isa na yan malalagay sa spot. Ibig sabihin, iiwan niya yung dalawa. Oh, ano siya talaga, oh. Yun yung mangyayari, no? Aakyat ka ba sa stage ng unity team? Yun ang Yes. Yun yung magiging Tapos problema. yung kanta mo, bagong lipunan version na parang sasabihin ng dalawa, ba't yung ikatlo namin kasama, iniwan kami. So, may ganung burden. Baka si Sharon yung sasama sa kabila. Pwede, di ba? Si Sharon yung dun sa kabila. Si Kiko dun sa pwede. Kaya, Harry Roque! Si Harry Roque! Si Harry Roque! Alam mo naman, Richard, yung mga relationships, di ba? Ng grupo na yan. No? Medyo... Ay, hindi ko alam yan, Ronald. Innocent ako. Magkakasamaan ng loob. So, yun yung ikatlo. Kaya nga tingin ko, yung probable ay as a build-up going into 2028, magkaroon ng tactical. Kumbaga, unwritten code. Paano yung, ang tawag dyan ni Richard Mark? Leninist kasi si Richard. Ang tawag niya yan, direction of the main blow. No? Who is the main enemy? Ayoko yung mga main blow na yan. Direction of the main blow. Lenin yan. Parang hindi Lenin yan, Ronald. Parang sa Pogo mo. So yun yung possible. Dahil baka hindi kaya na gawin yan sa midterm, pero baka may possibility afterwards. At mukhang mas mahalaga yung afterwards. Dahil presidential yun eh. So, wag mo munang hinugin sa pilit dahil pag hinilog mo sa pilit, baka hindi na umubra afterwards eh. 'Di ba? Mas mahalaga yung afterwards. Kaya good point. For now okay lang siya. For now. Mas malaking laban yung 2028. Meron din ako pinagtataka eh. Itong sa mga tumatakbo na opposition, bakit walang nagke-carry nung pink na movement na tumatakbo sa Senado? Bakit magre-rebranding na naman sila? Bakit walang umiikot na pink eh, di ba? Si Lenny lang sa NASA, pink yung campaign niya doon siguro, pero everyone else, kahit si Bam na campaign manager, tama. Bakit kaya hindi nila gamitin yung pink? Na fresh pa sa mind yung energy, yung star power. Tama yan. Ang problema nga, Mark, dapat ginawa sana yan immediately after the election. Paano naghihintay yung pink wave eh? Naghihintay sila eh. Na ano nang gagawin nila? Ano na ba nangyari? May dayaan ba? Wala? Ano bang gagawin namin para ipagpatuloy ang laban? Walang bumalik sa kanila. 'Di ba? Sinasuggest ko dati pa a nationwide Thanksgiving and listening tour para ma-consolidate yung base mo na hindi naman insignificant. Napakalaki naman. Yung 15-16 million votes, yan yung boto na kuha ni Pinoy. Yan yung boto na kuha ni Digong, 'di ba? Hindi yan insignificant. Saan man lang i-consolidate mo? Marami yung sumama ang loob, marami yung nalito, marami yung naging disillusion. So, ngayon, babalikan nila yan. Babalikan nila. Ngayon, iniisip nila kung uubra pa ba ang pink. Pero mo, di ba, iniisip nila, kung ginawa yan earlier, hindi na nila iniisip. So, they're considering it now? Yes. Iniisip nila ngayon? Yes. No? Hindi ko sigurado kung too late. Kasi kung ngayon pa sila magre-rebranding, ngayon pa sila magpe-present ng ibang ano. No? Mahirap. Kahit isa lang sa kanila eh. Kahit kay Senator Bam lang, for example. Yes. Ang proposal ko nga dito, di ba? 3 Maria. Risa, Lenny, Laila. Parehas hindi kandidato. Sila yung magsisimula ng nationwide Thanksgiving tour. Tapos bibit-bitin nila yung mga kandidato nila. Ipabasa nila sa kanila yung kanilang political mandate. Diba? Ipapasa nila. At sa mga Pinoy, may drama yan eh. May drama yung ipapasa mo, di ba? Lalo na yung magpapasa ay hindi kandidato. No? Yun sana ang gawin nilang narrative. Sana. Pero wala naman ako dyan eh. Wala naman ako sa makinalya. Pero nag-uusap ba si Senator Risa tsaka si VP Lenny? Yes. Okay. Nag-uusap sila, no? Paano mo alam, Ron? No, by the way, ano ko lang dito sa ito yung sinasabi na 11 na politikos na ito na daw maging bagong Pilipinas slate. So meron kang Villar dito, yung mas bata. Meron kang Erwin Tulfo, no surprise. Abalos, no surprise. May Pacquiao and Lacson daw. But si Tito Soto and Aimee and Tolentino daw sasama dito? Yes. Yan yung probable Cayetano and Bong Revilla. Yung last daw yung 11 ngayon. Kaya may isa pa daw. Finalize na ba yan sa tingin mo? Hindi pa. Pero yan yung parang nag-unfold. May last seat. Si Aimee kasama? Ha? Si Aimee kaya sasama? Sa bagong Pilipinas? After niya gawin yung mga ginagawa niya the previous months? Mukhang sasama dahil
siya yung ine-negotiate ng nasyonalista. Nasyonalista siya eh. Mhm. NP siya eh. So, kasama siya dun sa ninego ng nasyonalista. So hindi siya sasama sa Maysug pag nag-iikot na yung Eh, Maysug, ibang senatorial. ibang usapin yun, no? Ibang usapin yun. Baka Alam mo naman si mag-double Ivy. candidate din Oh, siya. alam mo naman Yun nga si eh. Ivy. At kung gagawin niya yun, ilalaglag siya ng admin. Ibig sabihin, hindi siya tatanggalin sa slate dahil Marcos siya eh. Oo. Marcos pa rin siya eh. Hindi siya tatanggalin sa slate. Pero ilalaglag siya. No? Pero yung last seat, pwede yang ibigay kay Bitag Bentulpo. Pwede yang ibigay doon sa negotiate ng Macho Group nila Ping tsaka ni Tito Soto, which is si Gregorio Honasan. Pwede rin niyang hinihintay yung Pink opposition. Kung sakali magpapasya Si sila. Tol. Pwedeng yung isa. Si Tol pasok na eh. Si Francis kasama pasok na si Tolentino na mention ko na nakapasok kanina. Nandiyan na ba talaga? Nakatalo na siya. Si Tolentino. Nakatalo na siya, no? So, ibig sabihin, yung last seat ay pwedeng i-negotiate pa sa 3 o 4. Pwede rin niya bigay kay Isko. Si Hawat Mayora Abi. Ay, hindi siya na pag-uusapan. Si Andiyan, Isko, may Cayetano eh. May si Pia Isko na Cayetano eh. So malabo na meron. si Isko na pag-uusapan. No? So may 4 ka na posibleng magpupuno ng isa. Or Siyempre, Willie Ong. Siyempre si Isko at saka si Tulpo pasok eh. Si Ben Tulpo. Pasok sila sa 12 eh. Si Gringo hindi, no? Si Abby pasok pero hindi lumalabas yung pangalan niya. Si Isko pasok, 'di ba? Pero parang too much naman dalawang Tulfo sa isang slate, and knowing na Ben tries to be different and some would say even Hugh to the good side. Mataas kasi si Ben Tulpo eh. Na minsan number 4 siya. Top 5 siya eh. Minsan nagta-top 5 siya, minsan top 8. Ibig sabihin, kahit anong tignan mo, pasok siya eh. Pasok siya. Siyempre, yung admin, gusto nila winning. Winning team. Kailangan nila ipalabas na 12 ay kayang manalo. Mukhang si Isko, no? Kaysa Willie Ong, no? If not Ben, yun yung mukhang Isko looks like. So yung last seat dyan, yung last one, ay may 4 or 5 na possible. At dun sa 4 o 5 na possible, 3 ron ay pasok sa survey. No? Right. Ikaw, Mark, anong basa mo? Do you think Isko will still run? Hindi siya gasing sigurado na ngayon sa mga surveys. Medyo competitive na masyado, no? Ayan, natawa si Mark. Mga narinig na, in the following weeks na, malalaman na din naman natin. Manila na, ganun ba yan? Wow, that would be a crazy match. Sige, I'll keep it there. Pupunta na tayo sa last episode. Thank you very much, gentlemen. Masayang-masaya itong discussion natin. Of course, I think maganda na si Amy Marcos yung last topic kasi doon tayo magsimula sa next episode. Boom! This is it. Welcome back sa paboritong Tres Marias podcast ng bayan. RRM is back. Kamusta naman kayo dyan, Sir Ronald, Sir Mark? Si Mark fresh from Baguio. Hindi na masyadong fresh. Okay ka lang ba ngayon, Mark?